Dito tayo ngayon sa ROAS 4 project natin. Yeah, so dito tayo ROAS 5 mga kamusta. Tapos ito na yung TV console natin. TV console natin dito sa taas. Update tayo dito na proyekto natin. Russian house po. Araw ng Lunes mga kamusta na. So, dito na tayo sa Vizcaya. At ngayon nga toolbox tayo bago tayo mag-deploy. So dito tayo ngayon sa ROAS 4 project natin. Kung napapansin hindi pa nasara to, gawa nga yung nakabang sa electrical. Ayun o. So ito na yung susunod namin tatalis. Ayun. So tingnan natin yung TNB. Ayun. Meron na rin tayo nilagay na niche. Ito kung sakali, papag-grind na lang ito niya. At ito kasi ilalim na steer kaya ganito. Pero gamit naman siya. Kaya malaking bagay din. No? So, dito yung pinaka-sink. Yung inidoro niya. Sakto naman. So, gumamit na tayo dito ng 30x60 para sa wall. Tapos 30x30 para sa wall. So, abangan nyo na lang. Ito yung mga water closet natin. So, ayan kay Madam Kakaisay. Maraming salamat. Napansin ko, bakit parang mataas tapos hindi na ko standard na. So, usually kasi, pagka ganito, ito kasi, iba kasi yung nag-layout. Ayan, malayo. So, lagi kong sinasabi sa inyo na dapat tama yung layout natin. 15 cm mula middle to middle, dapat to naka 15 cm lang po siya. Tapos yung taas natin is either 85 o kaya 80. Sa standard na sinasabi ko, standard namin yon na kung saan pagka nag-layout kasi kami, based din sa may height ng kliyente natin o kaya gusto ng kliyente natin. Tapos sa taas, tingnan natin. Ito, magtatiles na kami dito. Yun. Pinapag-route ko na lang dito kasi kakatapos namin doon sa may pinaka-terrace. Ito siya. Ayan o, ganda na. Medyo matte yan. Ibig sabihin hindi siya madulas. Recommended ang tiles pagka indoor, glossy. Mas madali maglinis. Then ito naman, ayan, nag-grout na kami. Tingnan nyo naman yung TNB natin. Siyempre, kahit na maliit o kahit malaki yung TNB natin, pagka maayos yung pagkakagawa, maganda. Ito si Reggie, siyang yumari dito. Okay, so green na grout niya na yan. So ayan, tingnan nyo naman yung likod ng inidoro natin. Yan, yung pakakabangan nyo dito is yung mga susunod pa na trabaho natin. Kasi marami-marami pa yung gagawin dito. Pero kung napapansin niyo, hindi nawawala ang ROAS 4 natin. Gawa nga nung may budget ulit, papagawa nila ulit nila Madam. So ang kagandahan naman doon, may proyekto tayo na nag-aantay para sa atin. Yun po, napaka ganda po nun para sa amin. Punta tayo saglit sa ROAS 5. So dito tayo ROAS 5 mga kamusta. Okay, so ito na yung kitchen natin. Bali si Kaya nagtatop coat yan para dito sa mga doors natin. Tapos ito na yung TV console natin. So abangan nyo to, may mga ilaw pa to. Ito may fluted panel yan. Fluted panel yan. Ayos na. TV console natin dito sa taas. Ayan na. Is dun sa may plano. Ayan, ito yung ginawa namin. May nakabang na outlet dyan. Nilagyan ng backboard. Ganon din dito. Kung gano'n yung offset niya, ganon din yung magiging offset dito sa kabila. So, doon naman yung control natin ng ating CCTV. So, bali, ito yung sisilanta namin dyan. Ayusin na namin. So, pagkanda niya yung paintura na ginagamit namin dyan. Kumbaga, sa moisture, okay siya. So, acrylic paint. And then, dito naman, isisil pa namin yan para sigurado na okay siya.
So tara, punta tayo sa kabilang project. Pero sa ngayon, kain muna tayo sa bahay. So ito na, kain from Elihino Furniture. Ayan. Maraming salamat. I-install na natin sa Aurora 6. So pipinturahan pa to. Oversize to mga kamastan ha. Dito naman, ayan, yung mga ipupunta natin na manawag. Actually, may mga scaffolding naman kami. Yun nga lang, kailangan lang naman namin, tungtungan lang naman na mababa. So hindi namin kailangan na mataas na scaffolding. So para mas madali sakay kay Raven kung sakali. Mas madali pang mag-deliver ng materials. Ayan, kain na tayo. Tara, papunta tayo sa Osmania project natin. Update tayo dito sa proyekto natin. Isang proyekto na kung sa transient house. Pwede rin kayo mag-put up ng mga ganitong negosyo, no? Madali lang hanapin yan. Long Paul Pansit Man. Ayan. So kung naghanap kayo ng transient house, punta kayo dito mga kamusta na. So may ilang rooms to. Good for barkada, family. Ayan. So ginagawa namin yan. Ay, mamaya tutur ko kayo dun sa loob para naman makita nyo kung ano yung ginagawa namin dito. So ito na. Ito yung seal gray na gustong ipagawa ni Madam. Ayan, napakaganda ka ng kulay. First coating pa lang ho yan. So yung mga canopy natin, kulay white lang po siya. So dito sa side, ayan, ganito rin yung magiging kulay niya. Actually, kulay na lang kulang yan para may finish na natin. Papadugtungan ng gutter doon. Babalik lang naman natin yun yung dati. Then dito naman, ayan, papamasilya na natin. Nahuli kong nalaman na pati pala yung doors, gagawin natin. Kayang-kaya naman yan. Pinadala natin si Chris talaga, siya yung nagpipinish dito. So si Pare Aris. So sila magpipinish na itong mga doors natin. Sabagay, kung sila ang gagawa yan, saglit lang to. First room niya, may kasama ng sink. Ayan, may sarili na ring TNB. So linis na lang ko kami dito. Tapos yung sink, meron na rin siyang kasamang cooktop. Kaya pag nag-rent ka dito, kasama niya na ho yan lahat. Pwedeng pag-stayan ng isang tao o kaya dalawang tao, couple, pwede rin. Then dito naman, good for barkada at family. Ayan, dalawang room. Yan. Tapos meron siyang TNB. So receiving area or dining at saka living area. Yung ceiling naman natin, plain ceiling lang ho yan. Talagang hinabol namin yan para mas maging maganda yung outcome. So pin lights na ho ilalagay dyan, lahat na ho siya. And then center light na dalawa. Siyempre meron na rin siyang sink. Cooktop meron na rin. Tapos abangan pa natin to, baka ito malalagyan pa ng cabinet. So abangan nyo to mga kamasta. Sa mga gustong umupa dito, Transient House po, pinapaupahan ni Ma'am Norel ng IT Bytes. So puntahan nyo lang po siya dito. So tingnan nyo ito. Ayan o. So may nagtatanong kasi, kagaya ng pinakita natin to, kung ililipat ka daw yung camera. Ganon din dito. Ganon din dito sa kapila. So dito sa part na to mga kamasta, makikita nyo yung kung ano yung ganda ng wall. Meron kaming sinusunod na proseso na kung saan pagka ikaw ang nag-prepare ng wall at kung ikaw yung magpipintura ng wall, mas maganda kapag ikaw din yung tatapos. So prepare, kumbaga sa grinding or sanding, tapos yung masilya, primer hanggang sa final coating natin, mas mainam yung ganong proseso. Kaya nga lumalabas na maganda yung outcome ng pagkakapintura, pino, malambot, at saka walang alon-alon yan, ay nasa proseso lamang po yan nung kung paano mo siya ipinapagawa at kung paano ginagawa ng tropa. Kagandahan kasi ng mga ganitong uri ng finishing mga kamusta, masasabi nila na yung finish ay talagang masasatisfied sila. Hindi natin pwedeng sabihin na okay na yan, pwede na yan. Dapat po yan, maganda rin po yung materials na ginagamit namin o kaya ginagamit natin. Kasi ito yung nabanggit ko kay Madam. Kung isipin natin maigi, kapag magpapapintura ka kasi, meron yung nagsasabi na ganito na lang yung materials na gagamitin natin kasi meron na to sa amin. O kaya naman, ito mas mura. Mga ganong salita mga kamusta. Minsan, ang natatalo po din yung manggagawa. Alam niyo yung bakit? Lalo-lalo na ako na bilang isang contractor, masasabi ko na matatalo ka gawa nga nung
May mga materials kasi na hindi naangkop at meron yung mga materials na pwede. Sa pagpipintura, dapat alam nyo kung paano at dapat makikita nyo na maayos yung gawa. So, very recommendable, no? So, pinaka masasabi ko lang dyan, pinaka the best sa lahat. Kung alam mo naman na kaya nilang gawin yung isang trabaho, di dapat tipid. No? Huwag dapat tayo sa tipid. Kasi sa amin, kagaya ko, isang contractor din ako. Pero hindi ko rin tinitipid sa mga materials. Makikita nyo yung mga materials na ginagamit namin, lalo-lalo na sa mga finishing works, painting works. Lahat po yan, lahat po ng mga ginagamit namin. So hindi natin pwedeng tipirin. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga kliyente natin, kung ano yung nakasubmit yan sa quotation natin, may re-relay naman ho namin yan. At kung ano yung mga ilalagay natin. Kasi ang kagandahan kasi niyan, kumbaga may bibigay din namin yung ganda at saka yung satisfaction ng kliyente. So, lagi mong sinasabi, huwag dapat tipid. So, eto may mga konting retouch pa. Ayan, yung mga butas-butas na yan. Ayan, mga ganyan, yung sulok-sulok niya na yan, may retouch pa ho kami. Kaya nga po, pag eto, first coating na yan, may mga retouching pa ho kami. So, tara! So tinatapos na lang natin to at mamaya-maya bibiyahin na tayo. So bibiyahin natin to kahit na hindi pa pinturado. Kasama natin yung ating electrician na bagong balbas. Ay balbas, wala na yung balbas pala.